Ano pang hinihintay mo, Marco? Itulak mo na ang sasakyan. Pagod na akong magpanggap na mahal ang matandang ito. Pagod na akong maging dekorasyon sa buhay niyang puno ng alikabok. Ang tinig ni Alona ay parang matalim na kidlat na humihiwa sa katahimikan ng madilim na bangin. Nakatayo siya sa gilid ng matarik na kalsada. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay malayang iwinawagayway ng malakas na hangin, habang ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa na nakatitig sa asawang si Leandro. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang katawan ng bilyonaryo ay duguan at hindi makakilos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hapdi, habang nakatingin sa asawang minsan niyang iniligtas mula sa karalitaan. Si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong, ay nagpakawala ng isang malakas na tulak. Ang tunog ng pagkayod ng gulong sa malambot na lupa ay napalitan ng nakakangilong tunog ng pagbangga ng bakal sa mga bato at puno. Hanggang sa lamunin ng kadiliman ang ingay ng pagbagsak ng sasakyan sa kailaliman ng bangin. Walang luha, walang pagsisisi, tanging ang malamig na tawa ni Alona ang nangingibabaw. Isang tawang mas nakakatakot pa kaysa sa bagyong parating. Ilang kilometro ang layo mula sa marahas na tagpong yon, sa gitna ng matarik na taniman ng mga gulay, isang figura ang tila pasan ng buong bigat ng mundo. Si Luningning ay naglalakad sa ilalim ng hagupit ng ulan. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa madulas na putikan habang pasan ng isang malaking basket ng mga sariwang ani. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno sa pagod. Ngunit ang mas masakit na pasakit ay ang boses ng kanyang tiyaberta na tila isang latigo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pandinig. Bilisan mo, ikaw na bata ka. Wala kang silbi. Ang bagal-bagal mong kumilos. Akala mo ba ay pinapakain kita rito para lang maglakad-lakad sa ulan? Kung hindi ka makakabenta ng lahat ng yan, huwag kang magkakamaling tumapak sa loob ng bahay. Ang bawat salita ay may kasamang duro, habang ang ulan ay patuloy na nagpapamasa sa manipis na baro ni Luningning. Dahilan upang mas lalong kumirot ang malaking peklat ng sunog na gumagapang mula sa kanyang balikat hanggang sa gilid ng kanyang leeg. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang tinatangkang abutin ang isang nahulog na basket malapit sa gilid ng bangin, ang lupa ay biglang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng kawalan ng lupa ay nagdulot ng panlalamig sa kanyang buong katawan, ngunit sa kanyang pagdausdos pababa, ang kanyang kamay ay nakakapit sa isang matibay na ugat ng puno. Doon, sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, bumungad sa kanya ang isang tanawing hindi niya malilimutan. Isang durog na sasakyan ang nakasabit sa pagitan ng mga malalaking bato. Ang usok nito ay humahalo sa makapal na hamog ng benggit. Sa gitna ng nagngangalit na ulan, nakita ni Luningning ang isang kamay na dahan-dahang gumagalaw mula sa bintana ng sasakyan. Isang panginginig ang dumaan sa kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at awa. Sa kabila ng pagod at panganib, pinilit niyang bumaba sa madulas na dalisdis. Ang bawat pagkapit niya sa mga matatalas na bato ay nag-iiwan ng gasgas sa kanyang mga palad. Ngunit hindi niya alintana ang hapdi. Ang tanging nasa isip niya ay ang buhay na nag-aagaw buhay sa harapan niya. Nang marating niya ang sasakyan, bumungad sa kanya ang mukha ng isang lalaking may edad na, puno ng dugo at putik. Ngunit bakas pa rin ang awtoridad sa kanyang mga katangian. "Sir, naririnig niyo po ba ako? Huwag po kayong bibitaw." Ang bulong ni Luningning sa gitna ng hikbi. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang maliit na katawan, sinimulan niyang hilahin ang lalaki palabas. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay tila isang taon sa hirap. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lupa at ang kanyang balikat, kung saan naroon ang malaking peklat ng sunog, ay nagsimulang kumirot ng matindi. Tila muling nasusunog ang kanyang balat sa ilalim ng bigat ng lalaki.
Sa kabilang dako, sa isang marangyang silid, muling nagsalin ng alak si Alona. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng ilaw ng chandelier, habang ang kanyang puso ay puspos ng tagumpay. Wala na ang hadlang sa ating yaman, Marco. Bukas, ako na ang tanging reyna ng Estrella Shipping. Aniya habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Walang kamuwang-muwang na sa sandaling iyon, ang kanyang patay na asawa ay pilit na ibinabalik sa mundo ng mga buhay ng isang babaeng itinuturing niyang basura. Matapos ang ilang oras na tila walang katapusan, narating din ni Luningning ang kanilang maliit na chibit-chibit na dampa. Ang bubong na yari sa pinagtagpi-tagping yero ay lumilikha ng malakas na ingay habang tinatamaan ng malalaking patak ng ulan. Sa loob, bumungad sa kanya ang galit na mukha ni Tia Berta na may hawak na lampara. Anong kamalasan itong dinala mo, Luningning? Akala ko ba ay nagbebenta ka ng gulay? Bakit ka nag-uwi ng bangkay? Ang singhal ng matanda, ang kanyang tinig ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa duguang si Leandro. Tao po siya, tiya. Kailangan niya ng tulong. Ang sagot ni Luningning habang dahan-dahang inihihiga ang lalaki sa kanilang kawayang papag. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Luningning ang kanyang nag-iisang malinis na baro. Ang tanging alaala niya mula sa kanyang kabataan at pinunit ito upang gawing benda sa mga sugat ng lalaki. Ang bawat pagdampi ng tela sa balat ni Leandro ay tila isang panalangin mula kay Luningning. Habang nililinis ang putik sa kamay ni Leandro, biglang napatigil si Tia Berta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay bumilis nang makita ang isang gintong singsing sa daliri ng lalaki na may nakaukit na kakaibang simbolo. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang sakim na kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kilabot. Ang simbolong yan, hindi maaari. Ang bulong ng matanda sa sarili, habang ang kanyang isip ay bumabalik sa isang sikretong pilit niyang ibinaon 20 taon na ang nakalilipas. Biglang gumalaw ang mga labi ni Leandro. Sa gitna ng kanyang mahinang paghinga, pilit siyang bumuo ng mga salita. Isabel, ang anak ko, Isabel. Ang kanyang paos na tinig ay tila isang sumpa na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kamay niya ay biglang kumapit ng mahigpit sa braso ni Luningning, isang hawak na puno ng desperasyon at pangungulila. Napatayo si Tia Berta, ang kanyang mukha ay naging maputla gaya ng papel. Mabilis niyang kinuha ang isang kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng karne at lumapit sa papag. Kung mabubuhay ang matandang ito, tapos na tayo, Luningning. Mas mabuting hindi na siya nagising, ang madiin niyang banta, habang ang talim ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Napatitig si Luningning sa kanyang tiya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking ito? At bakit ang pangalang binanggit niya ay tila nagdulot ng ganoong kalaking takot sa kanyang tiya? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila isang paalala na ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging payapa. Nang muling imulat ni Leandro ang kanyang mga mata, hindi ang marangyang kisame ng kanyang silid sa Makati ang bumungad sa kanya. Sa halip, sinalubong siya ng mga butas-butas na yero na tila mga bituin sa dilim, kung saan sumisilip ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom, at ang bawat pagtatangka niyang igalaw, ang kanyang mga daliri ay nagbubunga lamang ng matinding hapdi na gumuguhit sa kanyang gulugod. Sinubukan niyang magsalita. Nais niyang isigaw ang galit at sakit na nararamdaman, ngunit tanging isang mahinang hangin lamang ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Siya ay gising, ngunit siya ay bilanggo. Bilanggo sa loob ng isang katawang tila naging bato na. Sa tabi ng kanyang kawayang papag, nakita niya ang isang anino na nakayuko sa harap ng isang maliit na kalan. Ang amoy ng sinusunog na uling at ang usok na kumikiliti sa kanyang ilong ay nagpabalik sa kanyang ulirat. Nakita niya si Luningning
Ang babaeng may malaking peklat sa mukha na maingat na hinihipa ng apoy upang mapanatili ang init sa loob ng dampa. Ang bawat galaw ng dalaga ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na magising ang natutulog na bisita. Ngunit sa likod ng bawat kilos na yon, nakikita ni Leandro ang panginginig ng mga balikat ng dalaga. Naririnig niya ang mahinang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa butas na bubong patungo sa isang lumang lata na tila isang malungkot na orasan na nagbibilang ng kanilang paghihirap. "Gising na po ba kayo?" Ang malambing na tanong ni Luningning nang mapansin ang paggalaw ng mga mata ni Leandro. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang noo ng lalaki. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na pansamantalang nagpatahimik sa nagngangalit na sakit sa isipan ni Leandro. "Huwag po kayong matakot. Ligtas na po kayo rito. Ako po si Luningning." Sa sandaling iyon, ang mga mata ng bilyonaryo ay natuon sa peklat na gumagapang sa leeg ng dalaga. Isang kakaibang kirot sa kanyang puso ang naramdaman niya. Isang koneksyong hindi niya maipaliwanag. Isang pamilyar na pait na tila matagal na niyang pasan. Ang katahimikan ay biglang nawasak nang marinig ang marahas na pagtulak sa pintong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. "Luningning, hanggang kailan mo ba itatago ang pabigat na yan sa bahay ko?" Ang boses ni Tia Berta ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin. Pumasok ang matanda na may dalang mga tuyong kahoy. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita habang nakatingin kay Leandro. "Wala na tayong makain, tapos nag-uwi ka pa ng isang paralisadong matanda. Ibigay mo na lang yan sa mga pulis o kaya ay iwanan mo sa tabing kalsada. Hindi tayo charity institution." Agad na lumuhod si Luningning sa paanan ng kanyang tiya. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap. "Tia, please, huwag po. Tao po siya. Hindi ko po kayang itapon siya na parang basura. Gagawin ko po ang lahat. Hihigitan ko po ang pagtatrabaho sa bukid. Huwag niyo lang po siyang palayasin. Please, kahit sa sahig na lang po ako matulog, ibigay niyo lang po itong papag sa kanya." Nasaksihan ni Leandro ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Luningning. Ang bawat pagmamakaawa ng dalaga ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Siya na dating hari ng isang imperyo ay nakahiga ngayon sa isang maruming kawayang papag. Pinapanood ang isang batang babaeng halos wala ring makain na ipinaglalaban ang kanyang buhay. Ang galit ni Leandro ay nag-aapoy sa loob ng kanyang dibdib. Nais niyang tumayo at protektahan ang dalagang ito. Nais niyang sabihin sa matandang mapangapi na ang lalaking kinukutya niya ay may kapangyarihang bilhin ang buong bayan nila. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling walang buhay, tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakakapagsalita ng kanyang puot. Nang sa wakas ay umalis ang kanyang tiya na may kasamang huling pag-irap, bumalik si Luningning sa tabi ni Leandro. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa mga sampal na natanggap niya kanina, ngunit pilit siyang ngumiti. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng nilagang kamote mula sa kalan, ang tanging pagkain nila para sa gabing iyon. Mara niya itong binalatan at hinati sa dalawa. Ang mas malaking bahagi ay inialay niya sa labi ni Leandro. "Kain na po kayo. Pasensya na po kayo kay Tia Berta. Pagod lang po siya." Ang pagsisinungaling ni Luningning habang iniuusal ang bawat salita ng may pag-iingat. "Kailangan niyo pong lumakas para makauwi na kayo sa pamilya niyo. Siguradong nag-aalala na po sila sa inyo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa isipan ni Leandro nang marinig ang salitang pamilya. Ang tanging pamilyang alam niya ay ang asawang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ang bawat subo ng kamote na ibinibigay ni Luningning ay tila may lasa ng kanyang sariling mga luha. Ang pagkaing iyon, na dati ay hindi niya man lang titingnan, ay naging pinakamasarap na piging dahil ito ay ibinigay ng may tunay na pagmamahal, isang bagay na hindi niya nahanap sa loob ng kanyang mansyon. Lumipas ang mga oras at ang kadiliman ay mas lalong naging mabigat.
Sa kabilang dako ng dampa, ang liwanag mula sa isang lumang telebisyon ng kanilang kapitbahay ay sumisilip sa pagitan ng mga dingding na kawayan. Ang tunay na trahedya ay nagsimulang maglaro sa harap ng mga mata ni Leandro nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig mula sa balita. Ang mukha ni Alona ay lumitaw sa screen, nakasuot ng itim na damit na tila isang biyudang nagdadalamhati. Sana ay mahanap na ang katawan ng aking mahal na asawa. Kahit masakit, kailangang tanggapin na wala na si Leandro. Gagawin ko ang lahat para ituloy ang kanyang legasiya sa Estrella Shipping. Ang pahayag ni Alona habang may hawak na panyo at pilit na nagpapalabas ng luha sa harap ng mga kamera. Sa loob ng madilim na dampa, ang paghinga ni Leandro ay biglang bumilis. Ang bawat salita ni Alona ay tila isang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig nang hindi niya kontrolado. Ang tunog ng kanyang pag-ungol ay tila isang hayop na nasasaktan, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kawayang papag hanggang sa lumagitik ito sa ilalim ng kanyang puwersa. "Sir! Sir, anong nangyayari sa inyo?" Ang sigaw ni Luningning habang pilit na pinapakalma ang lalaki. Ngunit hindi tumitigil si Leandro. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa sobrang puot habang nakikita ang babaeng nagtangka sa kanyang buhay na ngayon ay nagpapakitang tao sa buong mundo. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang ulo at ang lahat ay dahan-dahang nagdilim muli habang ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Luningning na naliligo sa luha. Tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang ulan sa kabundukan ng Benguet ay hindi lamang simpleng pagpatak ng tubig. Ito ay isang malupit na hagupit na tila gustong lamunin ang bawat munting liwanag sa lupa. Sa ilalim ng madilim na langit, isang anino ang pilit na kumikilos sa gitna ng madulas na landas. Si Luningning, sa kabila ng kanyang maliit at payat na pangangatawan, ay pasan-pasan ang bigat ni Leandro. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagsapalaran. Ang kanyang mga paa ay malalim na bumaon sa malapot na putik at ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng pait at pagod. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang init ng katawan ni Leandro sa kanyang likuran ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang huwag sumuko. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang lupa ay tila isang ritmo ng desperasyon habang ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Pilit na binubura ang mga luhang hindi niya mapigilang ilabas. Nang marating nila ang maliit na tramsa o klinika sa bayan, halos gumuho ang katawan ni Luningning sa pintuan. Ang liwanag mula sa loob ay tila isang anghel na sumalubong sa kanyang paghihirap. Isang lalaki ang mabilis na lumapit, si Dr. Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kapansin-pansing peklat sa mukha ni Luningning, kundi sa pagod at takot na nakaukit sa mga mata ng dalaga. Agad niyang tinulungan si Luningning na maibaba si Leandro sa isang malinis na higaan. Ang bawat kilos ni Mateo ay puno ng kapanatagan at kasanayan, isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Luningning mula sa ibang tao. "Doc, please, tulungan niyo po siya." Bigla na lang po siyang nanginig at nawalan ng malay matapos makita ang balita sa TV. Ang pakiusap ni Luningning, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kaba. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Tila gustong hawakan ang lalaking iniligtas niya, ngunit natatakot na baka makasagabal sa doktor. Ngumiti ng bahagya si Mateo, isang ngangiting tila nagpapatigil sa bagyo sa labas. "Huwag kang mag-alala, Luningning. Nandito na siya sa mabuting kamay. Magpahinga ka muna doon sa gilid. Hayaan mong suriin ko siya." Sa bawat pagkakataon na bumibisita si Mateo sa kanilang liblib na lugar, siya lamang ang tanging tao na tumitingin kay Luningning nang may paggalang at paghanga sa kanyang katatagan. Para kay Mateo,
Ang peklat sa mukha ng dalaga ay hindi isang kapintasan, kundi isang marka ng isang mandirigma. Habang sinisiyasat ni Mateo ang kondisyon ni Leandro, napansin niya ang isang madungis at kinalawang na kadena sa leeg ng pasyente na tila sumasakal na rito dahil sa pamamaga ng lalamunan. Kailangan nating alisin muna ito para mas madali siyang makahinga, ani Mateo habang maingat na kinalas ang lock ng kwintas. Nang mahulog ang pendant sa palad ng doktor, ang liwanag ng bumbilya sa kisame ay tumama sa isang bahagi nito na hindi pa ganap na nababalot ng dumi. Pinunasan ito ni Mateo gamit ang isang malinis na gasa at doon ay kuminang ang isang gintong agila na may nakapalibot na mga bituin, ang selyo ng pamilya Estrella na tanging mga miyembro lamang ng kanilang angkan ang nagmamay-ari. Sa sandaling iyon, bahagyang iminulat ni Leandro ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang kislap ng ginto sa kamay ni Mateo ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na gunita. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging marahas, tila isang tambol na nagbababala sa isang malaking revelasyon. Tumingin siya kay Luningning na noon ay nakasandal sa pader at pilit na nilalabanan ng antok. Sa kanyang isipan, ang mukha ng dalaga ay unti-unting nagbago. Ang peklat ay tila naglaho at napalitan ng imahe ng kanyang unang asawa, ang babaeng nawala sa kanya 20 taon na ang nakalilipas sa gitna ng isang sakon. Ang kwintas na yon. Ang kwintas na suot ni Luningning nang iligtas siya. Iyon ang huling regalong ibinigay niya bago ang lahat ay gumuho. Isang tahimik na sigaw ang nabuo sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng pagsisisi at pagkilala. Isabel, ang anak ko. Napansin ni Mateo ang pananahimik ni Leandro at ang panginginig ng mga kamay nito. Lumapit siya kay Luningning na noon ay halos bumigay na ang mga tuhod dahil sa matinding pagod. Sa halip na magtanong tungkol sa pasyente, kinuha ni Mateo ang isang basang bimpo. Luningning, halika rito. Ang malumanay niyang tawag. Nagulat ang dalaga at dahan-dahang lumapit. Hindi siya sanay na may tumatawag sa kanya sa ganoong paraan. Walang halong pangungutya, walang bakas ng pandidiri. Marahang itinaas ni Mateo ang bimpo at sinimulang linisin ang putik sa mukha ni Luningning. Ang bawat dampi ng tela ay tila isang haplos na nagpapainit sa nanlalamig na puso ng dalaga. Hindi umiwas si Mateo nang marating ng bimpo ang bahagi ng kanyang mukha kung saan naroon ang peklat. Sa halip, mas naging maingat ang doktor. Tila isang sining ang kanyang nililinis. You did a great job, Luningning. You saved him again. Ang bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ng dalaga. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Luningning ang lamig, ang gutom, at ang sakit ng kanyang mga sugat. Pakiramdam niya ay nakikita siya ni Mateo hindi bilang ang halimaw ng benggit, kundi bilang isang tao na karapat-dapat sa kalinga. Isang matamis na kaba ang bumalot sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi pa niya kailanman naramdaman sa gitna ng kanyang malupit na buhay. Ngunit ang kapayapaang yon ay agad na binasag ng isang marahas na tunog ng paghampas ng pinto sa pader. Pumasok si Tia Berta, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Hindi niya pinansin ang doktor o ang pasyenteng naghihingalo. Agad niyang sinugod si Luningning at hinablot ang buhok nito. Walang hiya kang bata ka. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin? May utang tayo kay Mang Kanor at ikaw ang pambayad. Ang bulyaw ng matanda. Sinayang mo ang buong gabi sa pag-aalaga sa basurang ito habang ang mga utang natin ay lumalaki. Halika rito. Tia, nasasaktan po ako. Please, Doc, tulungan niyo po ako. Ang sigaw ni Luningning habang pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakasakal ng kanyang tiya. Sinubukan ni Mateo na mamagitan, ngunit mabilis siyang itinulak ng matanda. Huwag kang makialam, doktor. Pamangkin ko ito at gagawin ko ang gusto ko sa kanya. Ang boses ni Tia Berta ay tila isang nakakabininging kulog
Sa loob ng maliit na klinika, kinaladkad niya si Luningning palabas. Ang mga paa ng dalaga ay kumakaladkad sa sahig habang pilit siyang kumakapit sa hamba ng pinto. Sa kanyang higaan, ang mga mata ni Leandro ay nanlaki sa galit at desperasyon. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumukuyom. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila pumuputok sa kagustuhang tumayo at iligtas ang kanyang anak. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Luningning, ang parehong takot na nakita niya sa kanyang asawa bago ito lamunin ng lupa noong unang panahon. Isang mahinang tunog ng pag-iyak ang lumabas sa kanyang bibig habang pinapanood niyang mawala sa dilim ang nag-iisang liwanag na nagligtas sa kanya. Iniwan siyang muli na bilanggo sa loob ng isang katawang hindi sumusunod sa kanyang utos. Si Mateo ay naitulak sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang hawak pa rin ang gintong kwintas. Tumingin siya kay Leandro at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na pangako ng pagliligtas ang nabuo sa pagitan ng dalawang lalaki, habang ang boses ni Luningning ay unti-unting naglalaho sa gitna ng humahagupit na hangin sa labas. Ang bawat hininga sa loob ng madilim na lagusan ng minahan ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang hangin ay mabigat, malapot sa amoy ng basang lupa at kalawang, at puno ng alikabok na nanunuot sa bawat butas ng baga. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang lamparang nakasabit sa pader, makikita ang payat na bulto ni Luningning. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng mga sariwang gulay, ngayon ay pilit na nagbubuhat ng mabibigat na tipak ng bato. Ang bawat pag-angat niya sa martilyo ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang likuran, habang ang pawis ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang determinasyong higit pa sa kanyang murang edad. Pumayag siya sa panganib ng ilegal na minahang ito dahil sa isang layunin, ang mabili ang gamot na tanging makakapagligtas sa lalaking iniligtas niya mula sa bangin, habang ang dalaga ay nagpapakasakit sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng maliit na klinika ni Mateo, isang himala ang unti-unting nagaganap. Ang mga mata ni Leandro ay nakatitig sa kisame, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo kay Luningning. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila sumisigaw ng babala. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, naramdaman niya ang isang bahagyang init sa kanyang kanang hintuturo. Sa dahan-dahang paraan na tila isang mabagal na sayaw, nagawa niyang igalaw ang kanyang daliri. Napansin ni Mateo ang munting paggalaw na ito habang tinitingnan ang mga kable ng suwero na nakakabit sa braso ng pasyente. Agad siyang lumapit at hinawakan ang nangangatog na kamay ni Leandro. Ang init ng palad ng doktor ay tila isang tulay na nag-uugnay sa dalawang kaluluwang kapwa, naghahanap ng kasagutan. Don Leandro, naririnig niyo po ba ako? Kung naririnig niyo ako, pilitin niyo pong igalaw muli ang inyong daliri. Ang mahinahong utos ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sa gitna ng matinding konsentrasyon, ang bawat himaymay ng kalamnan ni Leandro ay tila sumasabog sa hirap. Ang pawis ay namuo sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit ng mariin. Sa isang sandali na tila tumigil ang mundo, muling gumalaw ang kanyang hintuturo. Isang maliit na kumpas na nagdadala ng napakalaking kahulugan. Kinuha ni Mateo ang isang panulat at dahan-dahang ipinatong ang kamay ni Leandro sa isang piraso ng papel. Sa pamamagitan ng panginginig at hirap, ang dulo ng panulat ay gumuhit sa papel. Ang bawat linya ay tila isang sigaw mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Nang matapos, dahan-dahang binasa ni Mateo ang nakasulat, "Iligtas mo ang anak ko. Ako, si Leandro Estrella." Ang papel ay nabasa ng isang pumatak na luha mula sa mga mata ng bilyonaryo. Isang luhang puno ng pagsisisi sa mga taong kinalimutan niya ang kanyang tunay na kayamanan, ang kanyang dugo at laman. Habang nagaganap ang himalang ito sa klinika,
Sa loob ng madilim na minahan, ang panganib ay unti-unti nang kumakatok sa pintuan ni Luningning. Ang tunog ng pagbitak ng mga kahoy na suporta sa kisame ng lagusan ay tila isang babala na hindi pinapansin ng mga desperadong minero. Si Luningning ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga kuko ay puno ng itim na dumi, habang pilit na kinukuha ang huling tipak ng bato na magbibigay sa kanya ng sapat na halaga para sa gamot. Biglang naramdaman ni Luningning ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Ang mga maliliit na bato ay nagsimulang mahulog mula sa itaas, na lumilikha ng isang mabigat na pakiramdam ng kapahamakan. Takbo, guguho ang lagusan. Ang sigaw ng isa sa kanyang mga kasamahan. Ang kaguluhan ay agad na bumalot sa makipot na espasyo. Ang bawat tao ay nag-uunahan palabas, nagtutulakan sa gitna ng makapal na alikabok na bumubulag sa kanilang paningin. Ngunit si Luningning ay hindi gumalaw. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang maliit na supot ng mga nakolektang bato na naiwan ng isa sa mga tumakas. Alam niyang yon na ang huling piraso ng pag-asa para kay Leandro. Sa kabila ng panganib, gumapang siya patungo sa supot. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang pakikipagpatintero sa tadhana. Nang mahawakan niya ang supot, isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak sa kanyang likuran, dahilan upang maipit ang kanyang paa sa ilalim ng mabibigat na bato. Isang matinding sigaw ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit agad niya itong pinigilan sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi hanggang sa dumugo ito. Ang hapdi sa kanyang binti ay tila nagniningas na apoy, ngunit mas nagniningas ang kanyang pagnanais na mabuhay. Kailangan kong makalabas. Tito, hintayin mo ako. Ang bulong niya sa kanyang sarili habang pilit na hinihila ang kanyang paa mula sa pagkakaipit. Sa gitna ng dilim at alikabok, ang bawat hininga ni Luningning ay puno ng pait. Ang kanyang mga kamay ay duguang humahawi sa mga bato, habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Matapos ang ilang minutong tila isang kawalang hanggan, nagawa niyang makalaya. Duguan at pilay, gumapang siya patungo sa bukana ng minahan. Yakap-yakap ang supot ng mga bato na tila ba ito ang kanyang sariling buhay. Nang sa wakas ay makalabas siya at masilayan ang malamlam na liwanag ng dapit hapon, ang kanyang buong katawan ay nanginig sa pagod. Ngunit sa kabila ng lahat, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hawak niya ang pambili ng gamot. Hindi niya alintana ang pinsala sa kanyang katawan dahil ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng taong nagbigay sa kanya ng dahilan upang lumaban muli. Samantala, sa klinika si Mateo ay hindi mapakali. Ang mga salitang isinulat ni Leandro ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Tumingin siya sa labas, sa madilim na kabundukan kung saan alam niyang naroon si Luningning. Isang masamang kutob ang bumabalot sa kanyang puso. Luningning, nasaan ka na? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ang tahimik na panalangin ni Mateo habang hawak ang gintong kwintas ni Leandro. Ang gabi ay muling nagiging mahaba. At sa bawat sandaling lumilipas, ang panganib ay mas lalong lumalapit sa dalawang pusong pinag-isa ng trahedya at pag-ibig. Ang init ay hindi nagmula sa araw, kundi sa isang mapanirang liwanag na unti-unting lumalamon sa tuyong kawayan at kogon ng kanilang dampa. Ang amoy ng nasusunog na telang sako at ang makapal na usok na bumabalot sa bawat sulok ng silid ay tila isang malupit na kamay na sumasakal sa hininga ni Leandro. Sa gitna ng naglalagablab na paligid, nakita niya si Luningning, duguan, pilay, at puno ng uling ang muka mula sa gumuho na minahan na pilit siyang hinihila pababa mula sa papag. Ang bawat pag-ubo o pagbumo ng dalaga ay nagdudulot ng matinding kirot sa puso ni Leandro. Mas masakit pa kaysa sa apoy na unti-unting lumalapit sa kanilang kinalalagyan. Sa labas,
Ang anino ni Tia Berta ay mabilis na naglaho sa kadiliman. Iniwan silang dalawa upang maging abo sa gitna ng kabundukan. Sir, kailangan nating makalabas. Ang paos na bulong ni Luningning, ang kanyang mga kamay na puno ng sugat ay nanginginig. Habang pilit na kinakaladkad ang malaking katawan ni Leandro. Sa sandaling iyon, ang galit ni Leandro ay umabot sa sukdulan. Ang kanyang buong pagkatao ay nag-apoy sa pagnanais na iligtas ang kanyang anak. Isang matinding puwersa, ang tila sumabog sa loob ng kanyang lalamunan, bumasag sa katahimikang matagal nang nagpahirap sa kanya. Luningning, bitawan mo ako. Tumakbo ka na. Ang boses ni Leandro ay malat, basag at puno ng pait. Ngunit ito ay isang tunog na nagpatigil sa mundo ni Luningning. Ang gulat sa mga mata ng dalaga ay nahaluan ng luha nang marinig ang tinig ng lalaking itinuturing niyang ama-amahan. Ngunit sa halip na sumunod, mas lalong hinigpitan ni Luningning ang kapit sa braso ni Leandro. Hindi niya hahayaang mamatay ang taong nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling managoy. Sa gitna ng panganib, isang marahas na paghampas sa pinto ang nagpabukas dito. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay balot ng basang tela at ang kanyang mga mata ay nanininga sa determinasyon. Hindi na siya nagatubili. Mabilis niyang binuhat si Leandro habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na humawak sa baywang ni Luningning upang gabayan ito sa gitna ng makapal na usok. Ang paglamitok ng mga kawayang kinakain ng apoy ay tila isang paalala ng mabilis na paglipas ng oras. Nang sa wakas ay makalabas sila at maramdaman ang malamig na hangin ng gabi, ang dampa ay tuluyan ng gumuho, nag-iiwan lamang ng tumpok ng mga nagbabagang uling sa gitna ng ulan. Doc, Mateo, ang huling nasabi ni Luningning bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Dahil sa pagod at pinsala mula sa minahan, sinalo siya ni Mateo, ang kanyang puso ay tila nadudurog habang nakikita ang kalagayan ng dalaga. Tumingin si Leandro kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng isang biktima, kundi ang mga mata ng isang haring handang bawiin ang kanyang kaharian. Dalhin mo kami sa dulo ng kalsada sa paanan ng bundok. Ngayon din, ang utos ni Leandro, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Sa tulong ni Mateo, mabilis silang nakarating sa isang tago at madilim na bahagi ng highway. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dalawang malalakas na ilaw ng isang marangyang sasakyan ang tumama sa kanila. Ang tunog ng paghinto ng gulong sa semento ay tila isang hudyat ng bagong simula. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, yumukod ng malalim kay Leandro, at mabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan. Ang pagkakaiba ng maruming putik ng benggit at ang malamig na leather ng loob ng sasakyan ay tila isang panaginip para kay Luningning, na noon ay bahagyang nagkamalay. Binuhat siya ni Mateo at maingat na inihiga sa malambot na upuan. Sa sandaling iyon, bago isara ang pinto, napansin ni Leandro ang sira-sirang tsinelas ni Luningning na puno ng putik at dugo. Kinuha niya ito at dahan-dahang itinapon sa labas sa madilim na kalsadang iiwanan na nila habang buhay. Mula sa gabing ito, Luningning, hindi mo na muling kailangang yumukod sa kahit na sino. Hindi mo na muling kailangang dumanas ng ganitong hirap. Ang bulong ni Leandro habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang anak. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa labas ng sasakyan. Ang mga mata ay puno ng lungkot at pangako. Isang tahimik na tango ang naganap sa pagitan nila, isang pasasalamat at isang bilin na hindi kailangang bigkasin. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kabundukan, tiningnan ni Leandro ang kanyang sarili sa salamin. Ang Don Leandro Estrella na itinapon sa bangin ay patay na. Ang lalaking lula ng sasakyang ito ay isang ama na may dalang bagyo ng paghihiganti at isang pangako ng pagbangon. Ang apoy sa benggit ay tinupok ang kanilang nakaraan. Ngunit sa mga abo nito
ay sisilang ang isang bagong pangalan, isang bagong mukha, at isang katarungang yayanig sa mundo ni na Alona at Marco. 3 taon ang lumipas na tila isang mahabang panaginip na binuo mula sa sakit, pawis, at hindi matatawarang pagtitiis. Sa loob ng isang marangyang silid sa isang pribadong klinika sa Singapore, ang malamig na buga ng aircon ay malayo sa maalinsangan at mausok na hangin ng Benguet na dating kinagisnan ni Luningning. Ang puting tela na nakabalot sa kanyang mukha ay dahan-dahang tinatanggal ng mga dalubhasang kamay ng isang doktor. Sa bawat pag-ikot ng gasa, ang bawat himaymay ng kanyang balat ay tila muling sumisigaw sa alaala ng apoy. Ngunit ang huling lapat ng tela ay nag-iwan ng isang kakaibang ginhawa. Nakatayo sa isang sulok si Leandro, ang kanyang tindig ay tuwid na muli at ang kanyang mga mata ay tila mga buhay na uling na nagbabantay sa bawat galaw ng anak. Hindi na siya ang duguang lalaki sa bangin. Siya ay muling naging ang makapangyarihang Don Leandro Estrella, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakatali sa dalagang nasa harap niya. Ang bawat operasyon na pinagdaanan ni Luningning ay hindi lamang para sa kanyang pisikal na anyo, kundi isang proseso ng pagbura sa bawat bakas ng pang-aapi na naranasan nito. Amara, ang tawag ni Leandro. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may halong pagmamalaki. Iyon ang bagong pangalang ibinigay niya sa kanyang anak. Isang pangalang nangangahulugang walang hanggan. Isang pangalang magiging bangungot ni na Alona at Marco. Dahan-dahang humarap si Amara sa malaking salamin. Ang imaheng bumungad sa kanya ay tila isang estranghero. Ang malaking peklat na dating gumagapang sa kanyang leeg at muka ay naglaho na. Pinalitan ng isang makinis at porselanang balat na tila nililok ng mga anghel. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot at pag-aalinlangan, ngayon ay may taglay na talim na kayang pumutol ng bakal. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon, ramdam pa rin ni Amara ang bawat pilat sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya sa suot na mamahaling takong ay tila isang paalala ng kanyang mga sugat sa putika ng Benguet. Daddy, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang bulong ni Amara, ang kanyang Taglish na pananalita, ay naging pino at edukado. Bunga ng libu-libong oras ng pag-aaral ng iba't ibang wika at sining ng pakikipagtalastasan. Lumapit si Leandro at hinawakan ang balikat ng anak. Ang kagandahan ay sandata, Amara. Pero ang talino at ang iyong pagkatao ang magiging kuta mo. 3 taon nating hinintay ang pagkakataong ito. Handa ka na bang bawiin ang lahat? Tumango si Amara, ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa isang piraso ng telang igorot na itinago niya sa loob ng kanyang mamahaling bag. Ang telang iyon ang nag-uugnay sa kanya sa nakaraan, kay Mateo. Ang alaala ng doktor na naglinis ng kanyang dumi sa muka ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng kanyang malamig na buhay sa Singapore. Ang bawat gabi na kailangan niyang mag-aral ng pamamahala ng negosyo at sining ng pananamit ay pinapatibay ng pangakong muli silang magkikita. Mateo ang kanyang lihim na lakas, ang kanyang tanging ugnayan sa pagkataong hindi kailanman mabubura ng kahit anong operasyon. Sa loob ng 3 taon, hindi tumigil si Leandro sa pagtuturo kay Amara. Hindi lamang ito tungkol sa pagkilos na parang isang reyna, kundi sa pag-unawa sa bawat galaw ng kaaway. Alam nila ang bawat luho ni Alona, ang bawat pagkakamali ni Marco sa pamamahala ng Estrella Shipping, at ang unti-unting paghina ng kumpanya dahil sa kanilang kasakiman. Ang bawat balita mula sa Pilipinas ay tila isang panggatong sa apoy ng kanilang paghihiganti. Nagawa mo ng masterin ang sining ng pananamit at disenyo, Amara. Ang mga disenyo mong hango sa telang igorot ay kinagigiliwan na rito sa Singapore. Ito ang magiging susi mo upang makapasok sa mundo nila nang hindi nila namamalayan. Ang bili ni Leandro habang ipinapakita ang isang imbitasyon para sa isang malaking charity gala sa Manila.
Humarap muli si Amara sa salamin. Isinuot niya ang kanyang itim na sutana. Inayos ang kanyang buhok na tila isang korona at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang dating luningning na huling lumuha sa harap ng apoy ay patay na. Ang babaeng nasa harap ng salamin ay isang diamante, matigas, maningning, at handang sumugat sa sinumang humawak dito nang hindi maingat. Habang inihahanda ang kanilang pagbabalik, isang ulat mula sa kanilang tamto sa Manila ang dumating. Isang misteryosong grupo ang unti-unti nang bumibili ng mga bagsak na stocks ng Estrella Shipping at ang balitang ito ay nagsimula ng magdulot ng takot sa kampo ni na Alona. Ang tensyon ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa Makati, naghihintay lamang ng isang mitya upang sumabog. Bukas, lilipad na tayo pabalik, ani Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang hudyat ng digmaan. Handa ka na bang makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang itinapon nila sa putik ay nagbabalik na bilang isang reyna? Huminga ng malalim si Amara. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Handa na po ako, Daddy. Ibabalik ko sa kanila ang bawat luhang pumatak sa binggit. Pero bago yon, hahanapin ko muna ang kaisa-isang tao na tumingin sa akin bilang tao noong wala pa akong mukhang maipapakita sa mundo. Ang gabi sa Singapore ay maliwanag, ngunit para kay Amara, ang tunay na liwanag ay matatagpuan lamang sa pagbabalik ng katarungan. Ang paghubog sa diamante ay tapos na. Ngayon, oras na para ito ay kuminang sa gitna ng kadiliman ng pagtataksil. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng imported na pabango ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na naglalabas ng liwanag na tila mga bituin. Ito ang gabi ng charity gala ng Estrella Shipping, ang gabing pinakahihintay ni Alona upang ipakita sa lahat na siya na ang tunay na nagmamay-ari ng trono ni Leandro. Nakasuot siya ng isang matingkad na pulang damit na gawa sa mamahaling seda. Ang kanyang mga hiyas ay nagniningning sa bawat paggalaw at ang kanyang namungiti ay tila isang perpektong maskara ng tagumpay. Sa tabi niya, si Marco ay nakatayo ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay mapanuri sa bawat panauhing dumarating. Tila isang mandaragit na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Ngunit ang lahat ng ingay at tawanan ay tila biglang huminto nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng marahang pag-apak ng takong sa makintab na sahig ay tila isang ritmo na humihingi ng atensyon. Pumasok ang isang babaeng lulan ng misteryo at kagandahan, si Amara Valeriana. Nakasuot siya ng isang itim na gown na may mga detalyeng hango sa telang igorot ng benguet. Isang disenyo na tila isang tula ng sining at kasaysayan. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay porselanang perpekto. Ang bawat mata sa loob ng silid ay natuon sa kanya, habang ang bawat bulungan ay tila naging isang tahimik na paghanga. Good evening everyone. I hope I'm not too late for the celebration. Ang tinig ni Amara ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa paligid. Ang kanyang Taglish ay may tono ng sopistikasyon na tila nagmula sa mga elite ng Singapore. Mabilis na lumapit si Alona. Ang kanyang nangiti ay nananatiling nakadikit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang inggit. Welcome, I'm Alona Estrella, the chairperson. And you are? Amara Valeriana, a designer and an investor. I've heard so much about your unique management of Estrella Shipping. Ang sagot ni Amara habang tinatanggap ang kamay ni Alona. Ang lamig ng kamay ni Amara ay tila nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Alona. Valeriana, a Singaporean firm, right? I'm glad you could join us. Ang sabi ni Alona, pilit na pinapanatili ang kanyang awtoridad.
Tiningnan niya ang damit ni Amara mula ulo hanggang paa. Interesting choice of fabric. Parang masyadong ethnic for a gala like this, don't you think? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Isang nangiting tila may dalang talim. It's called heritage, Alona. Not everyone can carry it. Sometimes even the most expensive red silk can look cheap if the person wearing it doesn't have the soul to match the color. Napatigil si Alona. Ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa tago na pangiinsulto. Ramdam niya ang tensyong bumabalot sa kanilang dalawa. Habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan tungkol sa katapangan ng bagong panauhin. Si Marco, na noon ay nakatayo sa likuran ni Alona, ay hindi maalis ang tingin kay Amara. Ang kagandahan ni Amara ay tila isang apoy na humihila sa kanya. Isang kagandahang hindi niya pa kailanman nakita kay Alona. I think your dress needs a bit more character, ang dagdag ni Amara habang dahan-dahang itinaas ang kanyang baso ng pulang alak. Sa isang tila aksidenteng pagkakataon, habang iniaabot ang baso, bahagyang tumagilid ang kanyang kamay. Ang tunog ng marahang pagtapon ng likido ay sinundan ng paglitaw ng isang malaking mantsa ng pulang alak sa gitna ng dibdib ng damit ni Alona. Isang mahinang tunog ng pagkagulat ang lumabas sa bibig ni Alona habang tinitingnan ang kanyang nasirang damit. Oh my God! My dress! Oh, I'm so sorry, Alona. My hand slipped. Ang bulong ni Amara. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Lumapit siya ng bahagya sa tenga ni Alona. Sapat lamang upang marinig nito ang kanyang boses sa gitna ng mahinang tugtog ng biolin. Bagay sa iyo ang pula, Alona. It reminds me of blood. The blood of sacrifice. Sometimes the stains we make don't ever come off, no matter how hard we try to wash them away. Ang mga mata ni Alona ay nanlaki sa kilabot. Ang boses na yon, ang mga salitang yon, tila isang multo mula sa nakaraan ang bumubulong sa kanya. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahang lumayo si Amara at bumalik sa gitna ng karamihan nang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Sa gitna ng kaguluhan ni Alona, napilit na pinupunasan ang kanyang damit. Napansin ni Amara ang isang pamilyar na bulto sa kabilang panig ng ballroom. Isang lalaking nakabarong. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit puno ng kislap ng kabutihan. Si Mateo. Siya ay naroon bilang doktor ng isang matandang bilyonaryo na isa sa mga pangunahing donor ng gala. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali. Isang segundo na tila tumigil ang buong mundo para kay Amara. Nais niyang tumakbo patungo rito. Nais niyang sabihin na siya ang babaeng iniligtas nito sa putikan. Ngunit kailangan niyang pigilin ang kanyang sarili. Para kay Mateo, siya ay si Amara. Isang estrangherong mula sa Singapore. Isang tahimik na kurot sa puso ang naramdaman ni Amara bago siya dahan-dahang umiwas ng tingin. Habang nagpapatuloy ang gabi, lumapit si Marco kay Amara sa terrace ng hotel, malayo sa ingay ng karamihan. Ang amoy ng gabi at ang malamig na hangin ay tila nagbibigay ng pagkakataon para sa kanyang balak. Miss Valeriana, I must say, you are the most captivating woman I've met in a long time. Alona is just a bit stressed tonight. I hope you don't mind her attitude. Tumingin si Amara kay Marco, ang lalaking pumatay sa kanyang ama at nagtangka sa kanyang buhay. Ang puot ay tila isang apoy sa kanyang dibdib, ngunit pinalitan niya ito ng isang mapanuring ngiti. I don't mind, Marco. I like people with strong personalities. It makes the game more interesting. In that case, I'd love to discuss business with you, or perhaps something more personal. Ang sabi ni Marco, habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang cellphone. Can I have your number? I think we have a lot to talk about regarding the future of Estrella Shipping. Kinuha ni Amara ang phone ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay nito. Isang dampi na nagpadala ng kuryente ng pananabik kay Marco, ngunit pandidiri para kay Amara. Matapos i-encode ang kanyang numero, ibinalik niya ang phone nang may mapanuksong tingin.
Call me Marco. I'm looking forward to what you have to offer. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na silid sa penthouse ni Leandro, ang bilyonaryo ay nakaupo sa harap ng isang dambuhalang monitor. Ang bawat galaw ni Amara, ang bawat ekspresyon ni Alona, at ang bawat salita ni Marco ay nakikita at naririnig niya sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hawak ang isang baso ng tsa. Breathe it in, Alona. Enjoy your last moments of peace. Ang bulong ni Leandro sa sarili. Ang reyna ay nagbabalik na at sa pagkakataong ito, walang bangin ang makakapigil sa kanyang pagbagsak sa inyo. Ang gabi ay natapos ng may isang malaking tanong na naiwan sa isipan ni Alona at isang mapanganib na pagnanasa sa puso ni Marco. Ang selyo ng paghihiganti ay nabuksan na at ang bawat hakbang ni Amara ay tila isang mitya na dahan-dahang sumusunog sa pundasyon ng kasinungalingan ni Alona at Marco. Sa loob ng malawak at malamig na opisina ni Leandro, na ngayon ay pinamamaharian na ni Alona at Marco, ang hangin ay tila punong-puno ng mga hindi sinasabing hinala at nakatagong pagnanasa. Nakaupo si Amara sa harap ng dambuhalang mesa, ang kanyang binti ay magalang na nakakrus, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang harapan. Ang bawat pahina na kanyang iniis-is ay naglalabas ng tunog ng papel na tila isang babala sa katahimikan ng silid. Sa kanyang tabi, si Marco ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na dumadaplis sa leeg at balikat ni Amara. Tila isang gutom na lobo na nakahanap ng bagong biktima. I've reviewed the financial status of Estrella Shipping, Alona. It's declining. Ang panimula ni Amara, ang kanyang boses, ay formal ngunit may halong panunokso. But I have a proposal that could save your company, a massive highland resort project in Benguet, the Valeriana Highland Resort. It's the next big thing in tourism. Napatigil si Alona sa pag-inom ng kanyang kape. Ang salitang Benguet ay tila isang tinik na tumusok sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, sapat lamang upang lumikha ng munting alon sa loob ng kanyang tasa. Benguet? Why there? Masyadong malayo at masyadong maraming bundok. Marami namang ibang lugar na mas accessible. Because Benguet has a certain mystery, Alona. Ang sagot ni Amara habang dahan-dahang tumayo at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Ang lupang yun ay saksi sa maraming sikreto at ang mga investor mula sa Singapore ay gustong-gusto ang ganoong klaseng story. Think about it. This project could wipe out all your debts. I think it's a brilliant idea, Miss Amara. Ang sabat ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga na tila nakakalimutan ng presensya ni Alona. We need something big, and Benguet is the perfect location. Alona, don't be so paranoid. Business is business. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Alona kay Marco. Ramdam niya ang unti-unting paglayo ng loob ng kanyang kasabwat. Ang bawat ngiti ni Marco kay Amara ay tila isang sampal sa kanyang mukha. You seem very eager, Marco. Mas eager ka pa yata kay Miss Valeriana. Ang madiin na sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay puno ng selos at pagdududa. Don't be like that, Alona. I'm just looking out for the company. Ang depensa ni Marco habang dahan-dahang lumapit kay Amara upang kunin ang mga blueprint. Ang kanilang mga daliri ay sadyang pinagtagpo ni Amara. Isang mabilis at tila walang malisya na dampi na nagpadala ng kuryente ng pananabik sa buong katawan ni Marco. Well, I'll leave you two to discuss the details. Call me if you're ready to sign the MOA. Ang sabi ni Amara habang kinuha ang kanyang bag. Bago siya lumabas, lumingon siya kay Marco nang may mapanuksong tingin. Looking forward to our next meeting, Marco? Nang makalabas si Amara, ang katahimikan sa opisina
ay naging mabigat at puno ng tensyon. Ang tunog ng marahas na paglapag ng tasa ni Alona sa mesa ay tila isang hudyat ng bagyo. Ano yon, Marco? Are you really that obvious? Nakakalimutan mo na ba kung sino ang kasama mo sa lahat ng ito? What are you talking about, Alona? You're being hysterical again. Ang sagot ni Marco, habang iniiwas ang kanyang tingin. Amara is a key investor. We need her. Kung kailangang maging mabait ako sa kanya, gagawin ko. Sa labas ng gusali, mabilis na pumasok si Amara sa kanyang naghihintay na sasakyan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod ng pagpapanggap. Ang bawat ngiti niya kay Marco ay tila isang lason na kailangan niyang lunukin. Ngunit sa loob ng sasakyan, isang pamilyar na bango ang sumalubong sa kanya. Isang bango na nagmula sa mga gamot at malinis na linen. Sa driver's seat, nakaupo si Mateo. Isinuot niya ang kanyang sombrero ng mas mababa upang hindi makilala. Amara, are you okay? Masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. I have to do this, Mateo. Kailangan nilang mag-away. Kailangan nilang magduda sa isa't isa bago ko sila tuluyang pabagsakin. Ang sagot ni Amara habang sumandal sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lamig ng aircon at ang mahinang vibration ng makina ng sasakyan ay tila isang lalabay na nagpapatahimik sa kanyang gulugulong isipan. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Amara. Ang init ng kanyang palad ay tila isang lunas sa nanlalamig na puso ng dalaga. Nandito lang ako, Amara. Hindi kita pababayaan. Pero sana pagkatapos nito, bumalik na ang dating luningning na nakilala ko sa Benguet. Isang tahimik na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Amara. Ang paghawak ni Mateo ay tila isang paalala na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Sa kabila ng lahat ng puot na kanyang kinikimkim. Luningning is long gone, Mateo. But I promise, hinding-hindi ko makakalimutan ang doktor na nagligtas sa akin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa rearview mirror, isang tahimik na pangako sa gitna ng isang mapanganib na laro. Samamantala, sa loob ng isang mamahaling butik, si Alona ay hindi mapakali. Nakita niya si Marco sa kabilang kalsada. Pumasok sa isang alahas at lumabas na may dalang maliit na pulang kahon. Ang puso ni Alona ay tila dinurog ng matinding selos. Para kanino yan, Marco? Para ba yan sa akin? O para sa babaeng yon? Nang gabing iyon, sa penthouse ni Alona, ang tensyon ay sumabog. Nakita ni Alona ang pulang kahon sa loob ng bag ni Marco. Ang laman nito ay isang kumikinang na brilyanteng hikaw, isang bagay na hindi kailanman ibinigay ni Marco sa kanya. Para kanino ito? Ang sigaw ni Alona habang ipinapakita ang hikaw sa harap ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na hangin sa loob ng marangyang silid. Alona, it's a business gift for Amara. We need to please her. Ang depensa ni Marco, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang kasinungalingan. Isang malakas na sampal ang lumapat sa pisngi ni Marco, isang tunog na tila bumasag sa huling hibla ng kanilang tiwala. You're a liar. Akala mo ba ay tanga ako? Ibibigay mo ang lahat sa kanya habang ako ay tinatrato mo na parang basahan? Mag-ingat ka, Marco. Kung kaya kong itapon si Leandro sa bangin, kaya ko ring gawin iyon sa'yo. Sa madilim na sulok ng silid, ang tunog ng pag-iyak ni Alona ay humalo sa hangin. Habang sa malayo, si Amara ay nakatayo sa kanyang teres, nakatingin sa mga bituin. Ang bitag ay nakalatag na, at ang dalawang mandaragit ay nagsisimula na ring kainin ng isa't isa. Naniniwala ka ba sa mga multo, Alona? Sabi nila, ang mga kaluluwang hindi nakahanap ng katarungan ay hinding-hindi titigil sa paghahanap ng kanilang paraan pabalik sa mundong ito.
Ang boses ni Amara ay tila isang malamig na bulong na nanunuot sa bawat himaymay ng balat ni Alona. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na garden ng mansyon kung saan ang hamog ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Ang amoy ng mamahaling tabako, ang paboritong brand ni Leandro, ay biglang humalo sa hangin. Dahilan upang mapalingon si Alona sa dilim ng may halong takot. Ano bang pinagsasabi mo, Amara? Masyado kayatang nanonood ng mga teleserye. Ang sagot ni Alona, pilit na pinatitigas ang kanyang tinig habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang sutana. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok dahil sa kaba. Ilang gabi na siyang hindi nakakatulog. Ang bawat tunog ng hangin sa labas ng kanyang bintana ay tila boses ni Leandro na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa loob ng bahay, ang isang lumang plaka ay dahan-dahang umikot sa record player. Ang tunog ng paboritong kanta ni Leandro, isang lumang kundiman, ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ang bawat nota ay tila isang mitya na dahan-dahang sumusunog sa katinoan ni Alona. "Sino ang nagpatugtog niyan, Marco? Patayin mo yan!" Ang sigaw ni Alona habang tumatakbo papasok sa bahay. Ngunit pagdating niya sa sala, ang record player ay nakasara at ang silid ay balot ng nakabibinging katahimikan. "May problema ba, Alona? You look pale," ang sabi ni Amara habang sumusunod sa kanya. Ang kanyang mukha ay porselanang perpekto at walang bakas ng emosyon. "Baka kailangan mo ng pahinga. Bukas na ang alis natin papuntang Benguet para sa site inspection ng Valeriana Highland Resort. Ang sariwang hangin doon ay baka makatulong sa iyong guni-guni." Kinabukasan, ang biyahe patungong Benguet ay tila isang paglalakbay pabalik sa impyerno para kay Alona. Habang ang sasakyan ay umaakyat sa matatarik na kalsada, ang bawat kurbada ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabing itinulak nila ang sasakyan ni Leandro sa bangin. Ang makapal na hamog ay tila mga kamay na pilit na humahatak sa kanya pabalik sa kanyang nakaraan. Sa kanyang tabi, si Amara ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Tila may sariling mundong iniisip. Nang marating nila ang bayan, isang matandang babaeng nakasuot ng basahan ang lumapit sa kanilang sasakyan. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon at ang kanyang balat ay tuyot na parang balat ng kahoy. Ito si Tjeberta, na ngayon ay isa ng pulubi matapos masunog ang kanyang bahay at mawala ang lahat ng kanyang ninakaw na pera. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang bintana ng sasakyan. Kinuha niya ang isang piraso ng tinapay, ngunit hindi niya ito ibinigay ng diretso. Tinitigan niya ang matanda sa mga mata. "Naaalala mo ba ako, Tia Berta?" Ang bulong ni Amara, sapat lamang upang marinig ng matanda. Nanginig ang buong katawan ni Tia Berta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang maliit na peklat na halos hindi na mahalata sa likod ng tenga ni Amara. Isang tunog ng pag-ungol na puno ng takot ang lumabas sa kanyang tuyot na labi. "Multo? Ang multo ng Benguet," ang tanging nasabi ng matanda bago ito mabilis na tumakbo palayo. Nadara pa sa putikan habang pilit na tumatakas sa isang katotohanang hindi niya mapaniwalaan. "Sino ang babaeng yon, Amara? Bakit ganun siya makatingin sa'yo?" Ang tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay nanginginig na rin sa takot. Isang taong hindi nakayanan ng bigat ng kanyang kasalanan. "Alona," ang sagot ni Amara habang muling isinasara ang bintana. Ang Benguet ay hindi nakakalimot. Ang bawat puno at bato rito ay may mga mata at tainga. Nang gabing iyon, nanuluyan sila sa isang hotel malapit sa bangin kung saan naganap ang trahedya. Ang ulan ay nagsimulang humagupit sa bubong, isang tunog na tila mga yabag ng libu-libong tao na naglalakad sa itaas. Hindi mapakali si Alona sa loob ng kanyang suite. Lumabas siya sa hallway upang hanapin si Marco. Ngunit ang bawat ilaw sa pasilyo
ay tila dahan-dahang namamatay sa bawat hakbang niya. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Alona ang isang figura na nakaupo sa isang wheelchair. Ang bulto nito ay pamilyar. Ang lapad ng balikat, ang ayos ng buhok, at ang paraan ng paghawak nito sa isang baston. Dahan-dahang lumingon ang figura. Ang mukha ni Leandro, na tila gawa sa puting usok at puno ng galit, ay bumungad sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniniinga sa puot at ang kanyang labi ay dahan-dahang bumukas upang bigkasin ang isang salita. Alona. Isang matinding sigaw ng kilabot ang lumabas sa lalamunan ni Alona. Ang kanyang buong katawan ay naging paralisado sa takot. Sa kanyang pag-atras, hindi niya napansin ang simula ng malaking hagdanan. Ang kanyang mga paa ay nawalan ng balanse at ang pakiramdam ng kawalan ng lupa ay muling bumalik sa kanya. Gaya ng gabing itinapon niya si Leandro. Ang tunog ng bawat paghampas ng kanyang katawan sa matitigas na baitang ng hagdan ay tila isang ritmo ng katarungan. Ang bawat paggulong niya ay nagdudulot ng matinding sakit na tila binabali ang bawat buto sa kanyang katawan. Nang marating niya ang pinakaibaba, ang lahat ay dahan-dahang nagdilim. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, nakita niya si Amara na nakatayo sa itaas ng hagdan, nakatingin sa kanya ng may malamig na ngiti, habang ang anino ng wheelchair sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang naglalaho sa hangin. Ang multo ay hindi laging kaluluwa, Alona. Ang huling narinig niya mula sa itaas. Minsan, ang multo ay ang sarili mong budhi na unti-unting pumapatay sa'yo. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng malawak na boardroom ng Estrella Shipping ay tila isang tunog ng papalapit na hatol. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng mamahaling kape, at ang nanunuot na kaba ng mga board members na naghihintay sa kanilang kapalaran. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Alona sa isang wheelchair. Ang kanyang braso ay nakasemento at ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng benda mula sa kanyang pagkakahulog sa binggit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy ng kasakiman, ngayon ay namumula sa puyat at takot. Sa kanyang tabi, si Marco ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis habang paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang relo. Ang balita tungkol sa pagkalugi ng kumpanya at ang pagkaka-freeze ng kanilang mga bank accounts ay tila isang mabilis na lason na kumakalat sa buong gusali. Hindi ko maintindihan paanong nangyari ito. Ang Valeriana Highland Resort ay dapat na magliligtas sa atin. Ang paos na sigaw ni Alona, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hangin sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat salita niya ay nagdudulot ng kirot sa kanyang mga natamo na sugat, ngunit ang sakit sa kanyang puso dahil sa unti-unting paglaho ng kanyang yaman ay mas matindi pa. Alona, the project was a ghost. It never existed. Ang malamig na sagot ng isa sa mga matatandang board members. Lahat ng perang inilabas natin ay napunta sa mga shell companies sa Singapore. We are bankrupt. At ngayon, may isang tao na bumili ng lahat ng ating utang at shares. Siya na ang may-ari ng 70% ng Estrella Shipping. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom nang may marahas na puwersa, ngunit walang tunog ng pagbangga ang narinig, kundi ang marahang pagpasok ng isang figurang lulan ng kapangyarihan. Si Amara Valeriana ay naglakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nakasuot siya ng isang puting suit na tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang katarungan, at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang porselanang mukha na walang bakas ng emosyon. Good morning, everyone. I believe you're all waiting for the new owner. Ang sabi ni Amara, ang kanyang taglish ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaba ng lahat. The meeting will now come to order. Ikaw? Ikaw ang bumili ng Estrella? Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagnanasa na ngayon ay nauwi sa pandidiri sa sarili.
Niloko mo kami. Ginamit mo ako para makuha ang kumpanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Isang nangiting tila isang mitya na sumusunog sa huling hibla ng katinuan ni Marco. No, Marco. I didn't use you. I just let your greed lead you to your own grave. Hindi ba't yan naman ang ginawa niyo kay Leandro? Hinayaan niyo ang sarili niyong pagnanasa na itapon ng isang tao sa bangin? Napatitig si Alona kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kilabot. Ang bawat salita, ang bawat tono ng pananalita ni Amara ay tila nagbabalik sa kanya sa madilim na pasilyo ng hotel sa Benguet. Dahan-dahang tumayo si Amara at lumapit kay Alona. Inalis niya ang kanyang puting gantsara at ipinatong ang kanyang kamay sa mesa. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng boardroom, nakita ni Alona ang isang gintong kwintas na nakapulupot sa pulso ni Amara. Ang kwintas na itinapon niya kasama ni Leandro. Sino ka ba talaga? Ang pabulong na tanong ni Alona. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Anong kailangan mo sa amin? Dahan-dahang inilapit ni Amara ang kanyang muka sa mukha ni Alona. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila amoy ng mga bulaklak sa libingan para kay Alona. Ang kailangan ko ay hindi pera, Alona. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Ang kailangan ko ay ang bawat luhang pumatak sa Benguet ay bayaran niyo ng inyong kalayaan. Sa isang mabilis na galaw, hinawi ni Amara ang kanyang buhok sa gilid ng kanyang leeg. Inilalantad ang isang maliit, ngunit malinaw na bakas ng peklat na hindi ganap na nabura ng operasyon, ang marka ng apoy. Naalala mo ba ang batang iniwan mo sa sunog 20 taon na ang nakalilipas, ang batang itinuring mong basura? Luningning, ang tanging nasabi ni Alona bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napasandal sa kanyang wheelchair. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanya. Ang batang akala niya ay patay na. Ang batang inalipusta niya ay ngayon ang reynang may hawak ng kanyang leeg. Agad na tumayo si Marco at sinubukang tumakas patungo sa pinto. Bit-bit ang kanyang bag na puno ng mga nanakaw na dokumento. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, ang pinto ay dahan-dahang bumukas muli. Ang tunog ng marahang pag-ikot ng mga gulong sa sahig ay tila isang mabigat na yabag ng katarungan. Isang lalaki ang pumasok, nakaupo sa isang high-tech na wheelchair, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang haring nagbabalik. Si Leandro Estrella sa kanyang tunay na anyo ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni na Alona at Marco. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Tanging ang lamig ng katarungan ang nananahan doon. The meeting is not over, Marco. Ang boses ni Leandro ay tila isang kulog na yumanig sa buong boardroom. The audit of your crimes has just begun. At sa pagkakataong ito, walang bangin ang sapat na malalim para pagtaguan niyo. Ang bawat tao sa loob ng silid ay napatayo sa gulat at takot. Ang bawat kamera ng mga tamtu na nakatago sa paligid ay nagsimulang kumuha ng bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Ang puot ni Alona ay nauwi sa isang mahinang pag-iyak ng pagsisisi, habang si Marco ay napaluhod sa sahig, ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga palad. Ang maskara ay tuluyan ng nadurog at ang katotohanan ay tila isang nagniningas na liwanag na naglalantad sa bawat sulok ng kanilang madilim na nakaraan. Ang bawat sulok ng boardroom ay tila naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni na Alona at Marco. Ang katahimikan ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa kanilang natitirang tapang. Nakatayo si Leandro sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston na may pilak na hawakan. Ang bawat ugat sa kanyang noo ay tila mga buhay na kable ng kuryente na nagdadala ng puot at katarungan. Sa kanyang tabi, si Amara o Luningning ay nananatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa habang nakatingin sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Hindi ko ginusto iyon. Si Alona ang nagplano ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na itulak ang sasakyan.
Ang biglang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon habang pilit na gumagapang patungo sa paanan ni Leandro. Ang kanyang mukha ay basang-basang ng pawis at luha. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng naglaho sa harap ng takot. Don Leandro, patawarin niyo ako. Ginamit lang niya ako. Binulag niya ako sa pera. Walang hiya ka, Marco. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang may gusto ng posisyon niya. Ang sagot ni Alona. Ang kanyang tinig ay tila isang sugatang hayop habang pilit na iginagalaw ang kanyang wheelchair patungo kay Marco. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakalmot sa hangin. Tila gustong dukutin ang mga mata ng kanyang kasabwat. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi ay tila isang lason na lalong nagpapadilim sa kanilang kalagayan. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Mateo. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng isang malinaw ngunit nakakangilong video. Hindi niyo na kailangang magturuan. Nahanap na namin ang kamera mula sa sasakyan na nahulog sa bangin. Ang bawat salita niyo sa gilid ng bangin, ang bawat tawa ni Alona habang nahuhulog si Don Leandro. Lahat ay malinaw na na-record dito. Ang tunog ng pagpindot ni Mateo sa screen ay sinundan ng pag-alingaw-ngaw ng sariling boses ni Alona sa loob ng silid. Pagod na akong magpanggap na mahal ang matandang ito. Ang bawat kataga ay tila isang pako na ibinabaon sa kanilang kabaong. Ang mukha ni Alona ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at walang salitang lumabas. Ang ebidensya ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanilang harapan. Kasabay nito, ang marang pagpasok ng mga lalaking nakauniporme ng asul ay nagpabigat sa atmosfera. Ang tunog ng bakal na kumakapit sa mga pulso ni na Alona at Marco ay tila isang huling hudyat ng kanilang pagbagsak. Walang clink o anumang tunog, kundi ang bigat ng katarungan na naramdaman sa bawat paghigpit ng posas sa kanilang balat. Hinding-hindi ko ito tatanggapin. Luningning, ikaw na halimaw ka. Ang biglang pagsabog ni Alona. Sa isang hindi inaasahang lakas, pilit siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair at dinaluhong si Amara. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng agila na gustong sumugat sa mukha ng dalaga. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Leandro. Ang tunog ng kanyang baston na humampas sa sahig upang harangan ang daan ni Alona ay tila isang babala ng langit. Huwag mong pangahasang hawakan ang aking anak. Ang boses ni Leandro ay tila isang malalim na dagundong na nagpatigil kay Alona sa gitna ng kanyang galit. Dahan-dahang binaling ni Leandro ang kanyang katawan patungo kay Amara. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, dahan-dahang ibinaba ni Leandro ang kanyang baston at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang yakap na yon ay tila isang tagpo ng muling pagsilang. Ang init ng katawan ng ama ay nanuot sa puso ni Luningning. Binubura ang bawat lamig ng gabing ginugol niya sa putikan ng Benguet. Iniharap ni Leandro si Amara sa lahat ng mga board members at sa mga awtoridad. Ipinapakilala ko sa inyong lahat ang tunay na tagapagmana ng Estrella Shipping. Ito si Luningning Ning Estrella, ang aking anak, ang aking buhay. Ang bawat tao sa silid ay napatungo bilang tanda ng paggalang. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng posas, kundi sa pamamagitan ng pagkilala sa katotohanang matagal na ibinaon sa dilim. Habang hinihila ng mga pulis si Alona palabas ng silid, lumingon ito nang may huling sulyap na puno ng puot. Ang kanyang tawa ay tila isang mapait na kanta ng pagkatalo. Akala niyo ba ay masaya na kayo? Amara, Luningning, tignan mo ang sarili mo sa salamin. Nagawa mo kaming pabagsakin dahil naging mas masama ka kaysa sa amin. You are as cruel as me. Ang peklat sa mukha mo ay nawala, pero ang peklat sa puso mo ay gagawin kang kasing sama ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan ni Leandro at Luningning. Habang nawawala sa paningin ang dugo ang mukha ni Alona,
Naiwan si Luningning na nakatitig sa kawalan. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ang huling sumpa ni Alona ay tila isang tinik na naiwan sa kanyang puso. Ang katahimikan sa boardroom ay bumalik, ngunit ang bawat pader nito ay tila sumasalamin sa tanong na iniwan ng kanyang kaaway. Ang hamog sa kabundukan ng Benguet ay tila isang malambot at maputing kumot na dahan-dahang yumayakap sa mga taluktok ng mga puno ng pino. Sa gitna ng katahimikang ito, nakatayo si Amara sa gilid ng bangin, ang mismong lugar kung saan ang kanyang buhay ay nahulog sa kailaliman at kung saan din ito muling nagsimulang bumangon. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa kanyang makinis na balat, isang pakiramdam na malayo sa nagngangalit na init ng apoy na tumupok sa kanyang dampa. 3 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Wala na ang magaspang na bahagi ng peklat, ngunit sa kanyang isipan, ramdam pa rin niya ang bawat marka ng kanyang nakaraan. Luningning. Ang boses ni Leandro ay tila isang marahang bulong na sumabay sa huni ng hangin. Lumapit ang kanyang ama. Ang bawat hakbang nito ay may kasamang tunog ng pag-is-is ng baston sa damuhan. Hindi na ito ang Don Leandro na puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa kislap ng kapayapaan. Daddy, totoo po ba ang sinabi ni Alona? Naging kasing sama ko na rin po ba sila? Ang tanong ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalinlangan. Nakatingin siya sa ibaba ng bangin, kung saan ang luntiang kagubatan ay tila isang malalim na dagat ng mga alaala. Nagawa ko silang pabagsakin, nagawa ko silang ipakulong, bekam kong. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang ang peklat sa puso ko ay mas masakit pa kaysa sa peklat na nawala sa mukha ko? Inakbayan ni Leandro ang kanyang anak. Isang yakap na tila nagbibigay ng proteksyon laban sa lahat ng mapapait na tinig sa mundo. Ang katarungan ay hindi kasamaan, Luningning. Ang pagbawi sa iyong dangal ay hindi pananakit sa kapwa, kundi pagpapahalaga sa iyong sarili. Ang pagkakaiba mo sa kanila ay ang kakayahan mong magmahal at maawa. Ang puot nila ay walang hanggan, pero ang sayo ay may katapusan dahil marunong kang humanap ng kapayapaan. Tumahimik ang paligid, tanging ang tunog ng pagaspas ng mga dahon ang naririnig. Sa di kalayuan, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Si Mateo, na nakasuot ng simpleng jacket at maong, ay may dalang isang maliit na pasong puno ng mga sariwang strawberry. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Amara. Tila binabasa ang bawat lihim na lungkot na nakatago sa likod ng kanyang kagandahan. Dinalhan kita ng pasalubong mula sa bukid. Ang sabi ni Mateo, ang kanyang Taglish ay tila isang musika na nagpabalik kay Amara sa mga araw ng kanyang kapayakan. Luningning. Amara, kahit anong pangalan pa ang gamitin mo, para sa akin, ikaw pa rin ang babaeng may pinakamagandang kaluluwa na nakilala ko sa gitna ng bagyo. Isang matamis na kaba ang bumalot sa dibdib ni Amara nang hawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng doktor ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapatuyo sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Mateo, natatakot ako na baka hindi mo na magustuhan ang babaeng ito, ang babaeng punong-puno ng plano at paghihiganti. Umiling si Mateo at dahan-dahang inayos ang buhok ni Amara na hinihipan ng hangin. Ang paghihiganti ay natapos na sa labas ng courtroom, Amara. Dito sa Benguet, ang tanging naririto ay ang pag-ibig na naghintay sa'yo. Ang peklat sa mukha mo ay maaaring nawala na, pero ang katapangan mo noong suot mo pa yon ang dahilan kung bakit kita minahal at hanggang ngayon, iyon pa rin ang tinitingnan ko. Dahan-dahang sumandal si Amara sa balikat ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinadama ang bawat pintig ng puso ng lalaking hindi siya iniwan. Sa sandaling iyon, ang huling sumpa ni Alona ay tila naging isang mahinang usok na tuluyang tinangay ng hangin.
Napagtanto ni Amara na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa muling pagtanggap sa sarili at sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Lumingon sila kay Leandro, na noon ay nakatanaw sa malayo, tila kinakausap ang kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Ang pamilya Estrella ay muling nabuo, hindi sa loob ng isang marangyang mansyon, kundi sa gitna ng lupang pinagmulan ng kanilang lahat. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila isang banal na tubig na naghuhugas sa bawat dumi ng nakaraan. "Uwi na tayo, Daddy." "Mateo?" Ang aya ni Amara nang may tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat hakbang niya palayo sa bangin ay tila isang paglaya mula sa mabigat na kadena ng hapon. Ang Benguet ay mananatiling saksi sa kanyang paghihirap, ngunit ito rin ang magiging duyan ng kanyang bagong simula. Ang paghilom ay nagsisimula na, at sa bawat patak ng ulan, ang bawat peklat, sa mukha man o sa puso, ay dahan-dahang nagiging bahagi na lamang ng isang kwentong puno ng pag-asa. Ang araw sa Benguet ay sumisikat ng may kakaibang ningning, tila isang gintong basbas na nagmumula sa kailaliman ng mga bundok. Sa gitna ng isang malawak na lupain na dati ay tigang at puno ng tinik, nakatayo ngayon ang Isabel Estrella Center for Heritage and Healing. Ang gusaling yari, sa matitigas na kahoy at bato, ay tila isang dambuhalang yakap para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi at karahasan. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bulaklak ng dahlia ay humahalo sa malamig na hangin na nagbibigay ng isang pakiramdam ng wagas na kapayapaan. Sa loob ng isang malawak na silid na puno ng mga habihan, makikita ang mga kababaihan na masayang nagtatawanan habang ang kanilang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa paghabi ng makukulay na telang igorot. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila isang kwento ng pagbangon. Sa gitna nila, nakaupo si Amara, na ngayon ay mas kilala na sa kanyang tunay na pangangalang Luningning. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Ang kanyang mukha ay maliwanag at walang bakas ng puyat o puot. Ang kanyang bawat ngiti ay tila isang mitsang nagbibigay ng liwanag sa paligid. "Mami, tignan niyo po ang ginawa ko." Ang boses ng isang maliit na batang babae ay pumutol sa katahimikan. Ang bata ay may hawak na maliit na piraso ng tela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Binuhat ni Luningning ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Sa sandaling iyon, ang bawat hirap na pinagdaanan niya ay tila naging sulit para sa yakap ng kanyang munting anghel. Sa di kalayuan, nakaupo si Leandro sa isang tumba-tumba sa balkonahe, pinapanood ang kanyang anak at apo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa isang lumang litrato ng kanyang unang asawa. Ang katarungan ay ganap ng nakamit. Si Alona at Marco ay nabulok na sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, kung saan ang kanilang tanging libangan ay ang sisihan at sakta ng isa't isa sa bawat araw na lumilipas. Ngunit para kay Leandro, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ng kanyang mga kaaway, kundi ang makitang muli ang kanyang anak na marunong nang tumawa ng totoo. Ang kapatawaran ay dahan-dahang nanahan sa kanyang puso, hindi para sa mga nagtaksil sa kanya, kundi para sa kanyang sarili na matagal na nagkulang sa kanyang pamilya. Lumapit si Mateo kay Luningning. Ang kanyang mga kamay ay may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ang bawat tingin niya sa kanyang asawa ay puno pa rin ng parehong paghanga noong unang gabi sa klinika ng Benguet. "You look so peaceful today, love." Parang hindi ka na ang babaeng laging may dalang bagyo sa kanyang mga mata. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang Taglish, ay tila isang haplos na nagpapainit sa puso ni Luningning. "Dahil kasama ko na ang aking langit, Mateo. Ang Benguet ay hindi na lugar ng aking kamatayan, kundi ang lugar ng aking muling pagsilang." Ang sagot ni Luningning habang sumasandal sa balikat ng kanyang asawa. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila isang kanta ng pasasalamat. Ang katarungan ay maaaring matagalan,
Ang mga masasamang tao ay maaring magtagumpay sa simula, ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Ang bawat peklat sa ating katawan at puso ay hindi marka ng ating pagkatalo. Ito ay mga mapa na nagpapakita kung gaano tayo katatag at kung paano tayo nagawang iligtas ng pag-ibig mula sa kailaliman ng bangin. Ang huling sulyap ni Luningning sa mga bundok ng Benguet ay puno ng pangako. Isang pangakong ang bawat bukas ay magiging kasing linaw ng hamog sa madaling araw at kasing tibay ng mga ugat ng pino sa gitna ng bagyo. Ang peklat ng pag-ibig ay hindi natanda ng sakit, kundi isang huwan ng katarungan at kapayapaan na kailanman ay hindi na mabubura ng kahit anong kasinungalingan. Sa ilalim ng malawak na langit, ang pamilya Estrella ay muling nagniningning, hindi dahil sa kanilang yaman, kundi dahil sa kanilang wagas na pag-ibig at wagas na paghilom.